Ano ang sabi? Yes po, tama ang nabasa nyo. I'm not gonna lie, talagang sobrang ako na-impress sa kotse na to. Kung bakit? Tara pag-usapan natin kasama po ang Chang'an Alsvin Platinum. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. For ilang taon na rin nag-exist sa market itong Chang'an Alsvin. At pag tinignan mo siya mabuti sa inaalok niyang overall value, it is actually a good choice for an everyday car or the subcompact sedan segment, and I'm sure you will enjoy driving it. Exterior at interior niya, masasabi mo na hindi rin siya papahuli sa competition. It has a good design, capable engine, and features that are very useful. As in mga features na ma-appreciate mo na meron siya at this price point na mas pag-uusapan natin mamaya. As a car enthusiast myself, personally nakamove on na kasi ako or move on past na ako sa mentality na China made yan, China brand yan. Kasi makikita mo naman kung ang isang produkto ay puno ng value for money at worth buying. Kaya yan na mas aalamin pa natin dito sa video na to. Kaya keep on watching. As usual, ganito po ang ginagawa natin. We'll talk about its design, engine, features, interior, at ang kanyang practicality aspect. Is it worth buying? That is the important question. Well, sabi nga ni Chang'an, it has a streamlined body design. Ibig sabihin yan, it is designed to have a nice airflow, maganda ang salubong nyo sa hangin as you drive along. Less drag, less friction. At yung design concept na to, malaki na i-improve niya para sa performance ng kotse. At the same time, nagiging fuel efficient pa siya. Sa front fascia niya, I like the design in a way na nasisimplihan ako sa kanya, pero at the same time, may touch of elegance. Kita naman niya with the shape of the headlights. Yung chrome accents niya nakasama po dyan sa front grille na ang tawag po dyan ni Chang'an na kanilang signature design ay ang kanilang butterfly wing radiator grille na nagbibigay rin sa kanya ng look na talagang recognizable talaga siya. Nagagandahan din ako sa design ng emblem niya andyan sa gitna. Sa may bandang baba naman andun po yung kanyang chain, nandun din po yung DRLs na available po dito sa Platinum version. At syempre dito sa Platinum version andyan po yung sunroof niya. Pero ewan ko pa, itong design sa chain sa baba nakasama yung mga DRLs na LED, siya ang nag-highlight ng design ng harap ng kotse na to para sa akin. Ewan ko, ito yung part ng kotse na talagang sobrang may dating sa akin. Siya para sa akin yung nagde-define ng design concept ni Alsvin. Overall, makikita naman yung pagka-mature look, appeal ng kotse na to. Wala ka halos makikitang flat sa design concept niya, pati nga tong headlights niya, ang sungit din na shape. Sa side profile niya, may mga character lines din na simple lang pero mas na-highlight siya pag binubuksan mo yung mga pinto niya. At ang luwang po pag binuksan yung mga pinto niya. May chrome lines sa bintana, side mirrors po niya, may repeaters, may camera din sa right side, at isama mo na yung 15-inch alloy wheels, exclusive po yan dito sa Platinum top of the line variant. Sa ibabaw, andun yung sunroof niya as I've said before. Sa likod naman, ewan ko parang nagtatalo isip ko, may pagka-European ang design. Pero at the same time, it reminds me of a Camry. Kaya masasabi mo na premium at mature ang look niya kahit dito sa bandang likod. Kaya overall, premium at mature ang look niya, ang character niya para sa akin. Well, dito na tayo sa engine. Power niya comes from a 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine with a max power of 107 PSI at 5,500 RPM. It has a 5-speed dual clutch transmission. Well, to give you an idea, maganda po ang concept ng transmission na ganito kasi mas active ang paglipat ng mga gears kasi may mga separate clutch yung even at odd gears. Kaya mas responsive siya sa delivery ng power. At pag inisip nyo, wala siyang turbo, simple lang yung makina niya, sakto lang yung displacement na ginawa sa kanya. Ang ginawa kasi ni Chang'an dito, mas ma-enhance yung delivery ng power kaya dyan sila nag-concentrate sa transmission.
Meron din po siyang manual mode kung mas gusto nyo mas responsive ang maging driving nyo. And if you ask me, this type of transmission, I would prefer any day over a CVT. Sa features naman, well, for an entry-level car, may impress ka sa features na nilagay sa kanya. Interior niya on this Platinum variant is mostly soft materials. The seats are leather. Ang ganda ng texture. Sarap hawakan. Meron din mga hard plastics pero minimal lang po. Ayan po yung controls niya sa sunroof sa taas. And personally, I'm not really a big fan of sunroofs pero I'm sure this is nice to have on a typical night drive. Yung steering wheel niya looks premium. Ayun po yung controls para sa audio at Bluetooth at para sa cruise control. Yes, at this price point, meron po siyang cruise control. Well, alam ko po itong nasa gitna ng 7-inch infotainment system, wala po siyang Apple CarPlay at Android Auto. But if you ask me, ito lang yung nakikita ko na medyo kulang sa kotse na to. Well, kasi it is what it is. Mga bagong car buyers, ito ang hinahanap nila sa bibili nilang sasakyan. Siyempre, tayo old school, di natin masyadong priority yung feature na yan. Pero I am sure si Changan, they're looking into this and hopefully, they will find a way sa susunod na edition ng kotse na to, meron na nung feature na yan. Anyways, meron po siyang Bluetooth connectivity, it is simple and it works just as fine. Sa layout ng dashboard, I am impressed. Ang sarap tingnan ng dashboard niya all the way through. Yung design na ginawa sa kanya, pati itong textures na ginamit, soft materials, ang ganda. Ito pong blue accent sa gitna na nagse-separate ang controls for the infotainment system at controls sa AC, it looks premium. Pakiramdam mo tuloy you're sitting on a car that is priced more than 1 million pesos. Andyan po ang controls para sa power door locks, at windows, side mirror adjustment at may center console box na may armrest. Yung simpleng bagay na yan, sobra ko na-appreciate. Napaka-useful. Medyo napapailing din nga ako sa mga ibang kotse na nakikita ko na walang simpleng armrest. Anyways, simpleng pet peeve lang, pagpasensyaan nyo na. At this price point at sa kabuuan, pagkakadesign ng interior, kung gegradean ko siya, it's like 8 out of 5 out of 10 para sa akin. Spacious din po ang interior niya at hindi magrereklamo ang mga passengers nyo. Ang trunk space niya malaki. Pasensya na kayo at hindi ko po nabigyan ng tamang hustisya ang lighting sa pagkuha ko ng video. Yung shark's fin antenna niya nagdadagdag din ng premium look sa kanya. Idagdag ko na din yung follow me home feature na meron yung kotse na to. Pag pinark nyo po siya, yung headlights niya mananatili pong bukas pag pinatay nyo na yung makina, pag pinark nyo na siya. I-guide niya po kayo, iilawan niya po kayo for a couple of seconds hanggang makapasok po kayo ng bahay nyo. Sa safety features naman, meron po siyang ABS, Electronic Stability Program, Hill Hold Control, reverse camera, blind spot camera sa right side, reverse parking sensor, tire pressure monitoring system, ISOFIX tethers, at may seatbelt reminder. That all adds value to this car. Speaking of value for money, nandito po ang pricing ng Changan Alsvin. Dito po sa Platinum top of the line version, price niya po is 794,000 pesos. The mid-level variant is 734,000 pesos at yung base model, manual version, 654,000 pesos. Kung interesado po kayo sa Changan Alsvin Platinum at sa mga iba pang lineup ng mga sasakyan ng Changan, pasyal na po kayo dito sa Changan Baliwag. I-assist po nila kayo. Ang babait po ng mga staff at meron po silang model unit na pwede nyo pong i-test drive. Kaya pasyal na po kayo. Located lang po sila dito sa Highway Baliwag, tabi po ng Nissan. Looking at the totality of this car at this price point na wala pang 800k, and this is what you will be getting, I am really impressed. At hindi lang yon, Changan Motors offers 150,000 kilometer warranty period or 5 years, whichever comes first. They guarantee that parts are available at pag nagpa-PMS po kayo, they also guarantee it will be completed within 60 minutes. Para sa akin po, that is a big deal because our time is important. Sa pagtatapos, for any car that is priced below 800,000 pesos is considered an entry-level car. And it is hard to believe na ito lahat ang makukuha mo at this price point. Talaga masasabi mo na panalo ka sa kotse na to. Well, I understand that you may still have your doubts, concerns, reservations. But for me, if you are looking for a car that you see yourself driving and owning for many years to come, and it would make you feel you're driving a level up premium sedan, this is definitely a good choice.
Yun nga, kung meron pa po kayong reliability concerns, well, ang masasabi ko dyan, yung ino-offer nila na 150,000 kilometer warranty period or 5 years, for me, it's more than enough to tell you na may tibay at reliability ang maaasahan. And that really matters. It speaks volumes. So if you're looking for a budget-friendly car that looks great, drives great, gets a lot of value for money, and plainly speaking, you get a lot more out of what you're paying for, this is definitely a good choice. Ito po ang Changan Alsvin Platinum. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Drive safe. I'll see you on the next one.